Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video guys, papakita ko lang sa inyo yung Thursday routine natin para sa dalawang panlaban nga nating kalapate. So dalawa yun, yung isa fourth lap na, tapos yung isa second lap. Yung second lap nga natin nasa 200 kilometers na mahigit, tapos yung isa nasa 300 kilometers na, kulang 400 kilometers na. Fourth lap ng isang club natin. So yun nga, kailangan pagandahan na ng kondisyon pagka ganitong Thursday, Friday. Kasi Friday ng gabi, bukas ng gabi, isasampa na namin sa truck yung mga kalapati nga namin. At kailangan makakondisyon na namin. So yung dalawang araw nga na to ang pinaka tinututukan ko, Thursday at Friday routine. Kasi dito mo makikita yung condition talaga ng ibon mo. So kung hindi mo matututukan ng ganito, buti nga wala tayong pasok ng Thursday, Friday, kaya medyo matututukan natin yung ibon. So makikita natin yung mga dapat gawin at dapat hindi gawin sa dalawang araw na yun. Para makita natin na wala tayong pagsisisihan pagka sinampan natin sa truck. So yun nga, papakita ko na sa inyo yung ginagawa ko tuwing Thursday. So shoutout nga muna kay Sir Molo na pinahiram sa atin yung kalapati nga na to, masili line. So naka-stick, in-stick ko para kung sakaling makawala, nandito lang, so hindi mapupunta sa iba. Ayan, so masili line, gandang ibon na to. So anak niya to, ito yung tatay, tas nag-anak. Ito ginawa ko, in-inbreed ko para sa ganun, ililipad nga natin kung sakaling magka-problema, i-stack natin. Kasi inbreed na yan maganda ng pundasyon kahit papano, talagang halos mapuro na yung bloodline nga na to. Ayan. So magagandang ibon. Nilipad naman na parehas yan. Kaso syempre mahirap na pag nakawala. Tasira na yung loft niya ron. Kaya nandito yung mga breeder niya. Ginamit ko muna. So ito yung isa sa pinakikiingatan niyang linyada, yung masili line niya na choco. Testing tayo kung magkiklik sa atin. Sa kanya kasi nag-click yung linyada na to. Nang hiniram ko sa kanya. So shoutout kay Sir Molo. Salamat sa linyada ng ibon mo na pinahiram sa akin. So pakita ko na sa inyo yung mga panlaban nga natin. So ito nga update natin sa mga panlaban natin. So ito yung 200 plus kilometers yung Lily pa rin. Tapos yung red na singsing, yung MacArthur, nasa kulang 400 kilometers na. So ganito nga ginagawa ko sa umaga. Pagka Thursday routine na tayo, Monday, Tuesday, Wednesday, control pa yan sa pagkain. So hindi natin basta-basta pinakakain ng medyo marami dahil mahirap yung mananaba kagad yung kalapati ng ganung araw kagad. Ang ginagawa ko ng Monday, Tuesday, Wednesday, inoobserbahan ko yung mga panunaw nila. Kaya hindi ganun karami ako magpakain ng Monday, Tuesday, Thursday. Kasi kauwi nga lang ng linggo. Kailangan makita natin yung panunaw nila ay siguradong okay na. Tapos pag okay naman na, naparo-paronda lang mga ganung araw, magat hapon paronda. Minsan pag may time kayo, pwede nyong sundutan ng tanghali, magat tanghali hapon ng paronda pagka napapasok nyo kagad. Pero ako kasi si Boston yung pinagagaya ko rito, kaya yung Monday, Tuesday, Wednesday ko pinaparonda ko siguro minsan dalawang beses, minsan isang beses. So sa Thursday, halimbawa nyan, ngayon nandito ako sa Thursday, Thursday, nag self toss tayo ng tanghaling tapat. Ayan. So kung mapapansin nyo, kondisyon, baliwala yung self toss. Kaninang alas 11:30 ako nag self toss sa 40 kilometers lang naman. Bulacan na, parting Bulacan, gapan kasi ko Ayan. So makikita nyo, kondisyon. Ayan. Magkakapatid yan, yung tatlo na yan. Ito, yun, saka ito. Ayan, magkakapatid. Sa awa naman ng Diyos, hinihiling naman natin na sana manalo tayo. Ginagawa naman natin yung best natin kahit na busy tayo sa trabaho or negosyo. Pinipilitan naman natin na laanan ng oras para sa ganun. Siyempre wala namang madali sa gusto natin, Di naman yung isang click lang pagka ginusto mo magagawa mo. Kailangan talaga ng sakripisyo lalo na sa pag-aalaga ng ibon para makamit mo yung gusto mo talaga. So yun nga, Thursday routine. Nag self toss nga tayo ng tanghali, tapos nakalarga na sila ng pagkain sa maga. Kung halimbawa, kung may pantakal kayo
isang takal sa 4 na kalapate, ginawa ko 1.5 para sa 4 na kalapate. Ginawa kong parang pang-6 na kalapate sa 4 na piraso lang. Kasi nilargahan na natin yung katawan nga nila. Para sa ganun, pag nahirapan yung Thursday, yung pagkain nila talagang gamit na gamit. Saka yung vitamins na binigay nga natin ng Monday, Tuesday, saka Wednesday. So kaya kailangan natin mag-toss ng Thursday. So nung pag-uwi nga nung tanga ng ibon na natin ng 12:30 or alas 12, kasi may taga-abang tayo dito, ako naghagis. At pinatingnan ko, okay na okay pa naman yung kondisyon. Parang baliwala yung ginawang lipad nga nila. Kaya nitong ngayong hapon, bago mag alas 3, pinaronda ko ulit yung dalawa na yan. So pinorse fly ko ng 30 minutes. 30 minutes ko pinorse fly. So wag niyo muna guys gagayahin yung basta force fly na lang, ano. Pinag-aaralan yung pagpo-force fly. Kasi pag nabigla yung kalapate sa haba ng pagpo-force fly nyo, baka man humanap ng dapuan na iba yan. So ang teknik ko kasi dyan, magbibigay lang tayo ng konting technique dito sa pagpo-force fly ng kalapate, ano. Kasi may video ako niyan, mahaba kasi ginagawa kong proseso. So sa una-una kasi pagka nag-force fly tayo ng kalapate, sa 5 minuto lang muna ginagawa natin. Kasi binubugaw ko yan na may mahabang stick na may plastic sa dulo. 5 minuto, tapos susunod na force fly 10, 15, 20, patagal ng patagal hanggang masana yung ibon na pagka may nilagay tayo stick, kailangan nila lumipad, hindi muna sila dumapo. Kasi once na dati, kasi nung bago-bago ako, hindi ko pa alam yung ganung sistema. Naglagay ako na stick, tinagalan ko agad 30 minutes. So naghanap ng dapuan yung kalapate, hindi sanay sila ng ganun. So kung magpo-force play o tuturuan nyo ng mag-force play yung mga kalapate nyo, kailangan nga mag-umpisa kayo sa maliit na minuto, papalaki hanggang sa masana yung kalapate na hindi na sila mailang na kailangan pagka may nakalagay na stick or may pang force play kayo na mahaba na may mga plastic or tela, alam nila na kailangan nilang rumonda hanggang nandun yun. So pag binaba mo yun, nun pa lang sila bababa. So ayan, nag-force play nga tayo, pero makikita nyo, maganda pa rin ang kondisyon. Ini-stress ko sila ngayong mga araw na to, pero parang hindi pa sila stress. So napakaganda ng kondisyon. So kailangan na lang natin mapag-clock sila sa linggo. Maganda na magiging laban nga natin kahit papano. So ayan, yun nga lang ginagawa ko sa Thursday routine. Tapos pagyari natin mag-force fly bago tayo magpakain mamaya-maya, parorondahin lang muna ulit natin sila. So yun lang guys, ano, pinakita ko lang sa inyo or ginawa ko lang sa video na to kung ano yung ginagawa ko ng Thursday routine. So binibigyan lang natin sila ng pan-digestion bago ihagis sa malayo, para sa ganun makatulong sa kanila, kasi may stress yan sa ginagawa nga natin sa Thursday routine. So sa Friday, pag na lang yan. Bukas gagawa ulit tayo ng video, papakita ko sa inyo yung ginagawa ko sa Friday bago mag-load yung mga kalapati nga natin. So hanggang dito na lang guys yung video nga natin, ano. So pinarisan na natin si White Feather para magkaroon ng bumilis umuwi, saka inspirasyon. Ayan, pinaris natin ito. Kalapati din natin yan, in-stick ko. Baka makawala, hindi alam kung saan pumasok. So hanggang dito na lang guys yung video nga natin. Ingat kayo guys, God bless.